bagay ayon sa mga prinsipyo. At pagkatapos, kapag ikaw ay nagpa-practice ng 10 o 20 years, ikaw ay mas bubuti ng bubuti. At ang paggawa mo ng tungkulin ay ang deboto ay magpasakop sa lahat ng pagsasaayos ng Diyos. Una, kailangan mong maging isang matapat na tao. Pangalawa, matutong isagawa ang katotohanan at pangatlo, gawin ang mga bagay ayon sa mga prinsipyo. At ika-apat ay pagpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos. Kung gagawin mo ito sa loob ng 20 plus years, ikaw ay magkakamit ng mas marami. Alam mo naman yung magbubuting layunin ang Diyos dito at ano man ang sinasayos ng Diyos, ito ang pinakamabuti. Ikaw ay ang pagsasaayos ng Diyos ang pinakamabuti kahit na ang Diyos ay nagsaayos ng isang demonyo sa iyo, ito ay pinaka-makapuluhan. Kung nararamdaman mo na sa aking buhay, ako ay nasira ng isang demonyo, ngunit hindi mo iniisip ang buhay na ito. Ang buhay na ito ay napakaikli lamang. Kung sa buhay na ito, ay nakamit mo ang katotohanan, kung gayon ay magkakaroon ka ng kasiyahan sa buhay ng Luban man ang ilalaw mga sa buhay na ito, kailangan mo lamang hangarin ang katotohanan at magpasakop sa lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos. Maging isang matapat na tao at kapag naunawaan mo kung ano ibig sabihin pagsasagawa ng katotohanan at nagagawa mo na mga bagay ayon sa mga prinsipyo, maunawaan mo paggawa ng mga bagay. Start. Naman ang buhay, ikaw ay magkakaroon ng halaga. Ngunit kung hindi mo magawa ang gawain nito, ikaw ay walang halaga. Sa iyo pa umuhay sa mundo ito, ikaw ay walang silbi. Ang tatlong tao ay kayang gawin ang isang gawain. Ito ay napakabagal, ngunit kung ang isang tao ay kayang gawin ang isang gawain, ikaw ay isang normal na tao. Ngayon, ano ang halaga ng isang tao? Sa pinakamababa, kailangan ay kaya mong gawin ang isang gawain. Ito ay mahalaga. Naunawaan mo ba? Tulad ng PTSD, kailangan makagawa ng isang aspect ng buhay. Kaya ay kaya subaybayan ang gawain ng Panginoon o kaya ay gawin ang career o i-organisa at pagsagawa ng mga film at isagawa ang na magsunod ng kanilang mga testimonya at gumawa ng video kung kaya mo gawin ang gawain ito. Hindi mo kaya gawin ang aspeto ng gawain. At iisip mo na siya ay hindi mas magaling kaysa akin. Ako ay mas malakas kaysa kanya. Anong aspekto? Sa anong aspekto ka magaling? Ang aspektong gawain ito ay gawin mo na ikaw ay isang arrogante at iniisip mo na ikaw ay merong kapitan. Ito yung mga takpa, sila ba ay ang sila ay ang arrogante. Ang mga tao, sobrang hangal, sila ay walang katalinuhan. Kung talagang kaya mo gawin ang gawain, bilang
ikaw ay kayang organize ng mga, magsulat ng mga artikulo at mga testimonya. Ibang yung bansa ay nakagawa ng isang mga video at nakagawa ng pagpapato sa Diyos. At nagagawa mo na ang mga walang pananampalataya ay palataya sa Diyos kung ikaw ay may abilidad. Kung ikaw man ay mayroong abilidad o kaalaman, ito ay napaka-importante. Kung wala ka dito, maabot mo ba ang pagpapatao sa Diyos? Sabi ng ilang mga tao, ako ay isang doktor. Wala akong pakialam kung anong uri ng tao ka. Maling gawain ang kaya mong gawin. Kaya mo magawin ang kumain ng buhay iglesia o ang pagpapalaganap ng bakit o gawin ang gawain ng pagsusulat na pagpapatay sa pinsan o gumawa ng mga website na para sa bahayan ng Diyos. Kahit na ikaw ang isang doktor mo, hindi mo tayo gawin ang kasagawan kung kayo ay